Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video guys, as you can see, tayo ay ginger hair na. And today, i-share ko sa inyo kung paano ako nagbe-bleach ng aking root area and also kung paano ko na-achieve itong ganitong ginger hair. Kung gusto niyo malaman kung paano, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So meron tayong two parts sa video na ito. Yung first part ay isa-share ko sa inyo yung mga clips kung paano ako nag-bleach ng aking regrowth area. And yung second part ay kung paano ko na-achieve yung ganitong shade ng ginger hair. Medyo nauuso na yung ginger hair and lalong-lalo na doon sa Facebook group na kung saan ako kabilang, which is yung colored hair community. Talaga naman nakakaengganyo na magkulay ng buhok kapag nakikita mo yung mga hair nila doon. Alright, so without further ado, let's go to the video. So guys, ganito ang itsura ng hair ko bago ako nag-bleach. As you can see, siguro mga almost an inch yung regrowth ko. Ayoko na siyang pahabain ng mas mahaba pa kasi mas mahirap yon i-retouch. Isa-section na natin yung ating hair. And as you can see, medyo oily ang buhok ko kasi 3 araw ako na hindi nagbasa ng hair. Para yung natural oils ng buhok ko ay iingatan niya ang aking scalp area. Ang ratio natin ay 1:2. So, dito sa example ko dito, 20 grams ang ginamit kong bleaching powder, kaya 40 grams yung aking developer. Ayan na, magsisimula na tayo. We'll start first sa front part kasi ito yung mas madaling gagawin. Ang plano ko ay front part muna at babantayan ko siya. At pagkatapos ko siya i-rinse, tsaka ko gagawin yung likod. As you can see, yung perimeter muna nung first part ang aking nilalagyan para sigurado ako na walang maiiwan na black part. So ngayon, it's time for us to section the hair piece by piece. So as you can see, medyo manipis ang kuha ko ng buhok. Malalaman mo na sakto lang ito kasi nagpipeek through pa, yung parang medyo see-through yung buhok mo kaya hindi siya masyadong makapal. Kapag ganito yung ginawa mo, maiiwasan mo maging patsi-patsi yung pagkaka-bleach mo sa buhok mo. Ayan, so iingatan lang natin na hindi natin tatamaan yung mga previously bleached hair para hindi ito magkukos ng breakage. And ang bago kong ginawa at natutunan ko ay ang paglalagay ng parang cotton strip. So, medyo makapal nga yung gawa ko. Siguro sa susunod ninipisan ko kasi sayang yung cotton. Papatong mo siya doon sa kung saan huminto yung bleach mo. Ang purpose nito ay kapag ipapatong mo na yung susunod na buhok, hindi siya lalapat doon sa ibang hair. Kaya hindi tatamaan yung mga previously bleached hair. So, pang-iwas mo lang siya. Kasi kapag naka-lay flat lang yung buhok mo, magpapatong siya doon sa na-bleach mo na. Hindi doon sa regrowth lang. So, every 2 strips ng aking pagbe-bleach, nilalagyan ko siya nung cotton para tinan nyo nakaangat siya. So, hindi siya dumidikit doon sa ibang parts. So, tuloy-tuloy lang. Paulit-ulit lang ito. Kaya, medyo relax lang ako kasi nga hindi ko gagawin yung likod na part. So, inabangan ko lang siya at binantayan ko. After 40 minutes, binanlawan ko na, tinanggal ko na rin yung mga cotton na yan. Ganito yung itsura niya pagkatapos ko siyang banlawan. So, sinampo ko yan para matanggal din yung mga bits ng bleach. And then, gagawin na natin yung likod. Mas okay na maglalagay ka ng isang salamin sa harapan mo at isang salamin sa likod para makikita mo yung ginagawa mo sa iyong pag-bleach. Hindi ko na video kung paano ko siya ginawa kasi kailangan nakafocus ako. Iintay ulit tayo ng another 40 minutes. Medyo mas matagal yung prosesong ito kasi 2 banlaw ako, harapan at likod. Pero mas safe siya para sigurado ka na kahit mabagal ka, ay hindi mo maiiwanan ng sobrang tagal yung bleach sa hair mo.
A few moments later. Naglagay lang ako ng purple conditioner kaya medyo nag-tame yung mga yellow part sa buhok ko. At dahil nga medyo orangey naman ang ating i-apply, hindi na natin kailangan ng medyo pantay na base. Kaya hindi ko na rin binleach bath yung mga previously brown hair ko. It's time to color the hair. Ito na ang ating fun part. Dalawa yung hinalo ko. May isa na darker or mas maraming brown kesa doon sa ginger. And ang ginamit natin ay yung gingerbread ng Herani. And hinaluan ko siya ng smoky quartz ng hybrid colors para medyo hindi siya super vibrant na orange. Kita nyo naman dito, nag-strand test ako at nung nakita ko na medyo okay na siya, we're good to go. So, yung darker ko na mixture ay para doon sa aking bagong na bleach dahil nga mas light siya compared do sa previous color ko. So, in-apply ko yung darker part doon and then doon sa mids and ends, ang nilagay ko ay yung mas lighter na mixture. Make sure lang na nahahago nyo sa lahat ng strands yung dye para sigurado kang pantay ang kulay nito afterwards. Same procedure lang, maninipis lang ang kuha ko para maiiwasan natin na magpatsi-patsi ang ating kulay. Once you're done, you're going to let it set for about 30 minutes and then rinse it off with conditioner only. So, after 30 minutes, nag-rinse na ako ng aking hair. And ito na nga ang kinalabasan niya. Almost the same yung color na nandito sa tuktok hanggang sa pababa. So, dahil nga medyo may previews na nga siya na toned hair dito sa may bandang baba, nagkakaroon din ng dimension sa hair. So, okay lang naman yan. So, kung gusto nyo rin ma-achieve yung ganitong hair, iiwanan ko sa description box below yung mga products na ginamit ko. So, sa mga susunod na video, i-share ko sa inyo kung paano ko na maintain ang aking hair na healthy kahit ilang beses ko na siya binibleach. So, that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Boom, boom, boom.